Grabe ito mga kaibigan. May banta laban sa Pangulong Bongbong Marcos. May planong tatanggalin daw siya sa pwesto. Pero bago pa man mangyari ito, alam niya na ang mga mangyayari. Halika, ating ito pag-usapan mga kaibigan. Kaya nga umabot sa ICC ito eh. Kasi dito, binura na lahat ng pwedeng burahin eh. Para hindi matuloy yung mga kaso. Gawa talaga na ebidensya. Ano ka yun, by force or intimidation or harassment. Wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Grabe, may banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Natanggalin siya sa pwesto. Alamin bago mahuli ang lahat. May isang tanong na paulit-ulit na buwabalik sa isip ng sambayanan. Isang tanong na hindi sinasagot ng direkta pero malinaw ang sagot sa kilos. May banta bang alisin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos? Pero teka lang, bago mo sagutin yan, kailangan mong malaman ito. Simula pa lang to. Impeachable offense daw ang ginawang hakbang ng administrasyon tungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi ito kinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bakit kaya? Ang di nakikita ng marami. Habang ang masa ay nakatutok sa drama ng mga pelikulang Pilipino, isang political thriller ang unti-unti isinusulat sa likod ng entablado. Hindi ito gawa-gawa lamang. Totoo ito, ngunit hindi pa panahon para magpanik. Dahil ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi naman nakikipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Wala na tayong koneksyon sa Rome Statute at wala ring jurisdiction ng ICC dito sa ating bayan. Kung gayon, saan nagmumula ang banta? Kahit walang sulat, iyan ang isang pahayag na tila simple pero may lalim. Walang inilabas na sulat si Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabing poprotektahan niya si Duterte. Pero tila malinaw ang direksyon ng kilos ng gobyerno. Walang pakialam sa ICC, walang intensyon makipagtulungan, at walang plano na sumuko. Hindi ito dahil takot, hindi ito dahil may tinatago, kundi dahil malinaw sa kanila na walang dapat ikabahala. Pero hindi rin sila bulag. Ayon sa mga abogado ni Duterte, wala raw legal na basihan ang mga reklamo sa ICC at isinama pa nila sa argumento ang mismong mga salita at kilos ng kasalukuyang administrasyon. Tanong ng bayan, pagtatanggol ba ito o pag-iwas lang sa gulo? Tanong ng ilan, sinasadyang hinaan ba ang kaso para maligtas si PRRD? Tanong ng iba, simula na ba ito ng secret alliance o ng silent war? Pero sa bawat tanong, tila may sagot na hindi sinasabi. At iyon ay, alam na ni Pangulong Bongbong Marcos ang galaw bago pa ito mangyari. Kaya nga hindi siya nababahala. Isang galaw lang sa maling direksyon, impeachment na. Isang salita lang sa maling bibig, kaguluhan na. Pero sa ngayon, tahimik ang Malacanang. Tahimik pero hindi bulag. Tahimik pero may plano. Ang konklusyon, kung sa pelikula nasa climax na tayo, pero sa totoong buhay, walang cut, walang direktor at walang script. Tanging tanong, sino ang kalaban, sino ang kakampi, at kailan darating ang twist? Ang malinaw lang, hindi ito simpleng usapin ng ICC kaibigan. Ito'y laban ng impluensya, kapangyarihan at kontrol. At habang abala ang madla sa panonood ng pelikula, ang tunay na istorya ay unti-unting binubuo sa Malacanang. Hindi na ito haka-haka, isa itong babala. Pero ang tanong, para kanino ang babalang ito? Abangan. Have mercy o God at purihin ang ating Panginoong Diyos. Daniel 2 verse 21, siya ang nagpapalit-palit ng panahon at mga kapanahunan. Siya rin ang naglalagay ng mga hari at nag-aalis sa kanila. Siya ang nagbibigay ng karunungan at marurunong at kaalaman sa mga may pangunawa.
purihin ang ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng maiinit na balikatan, magbibintang at mga bantang pampolitika na tila lumalagablab sa ating bayan, madalas nating nakakalimutan ang isang napakahalagang katotohanan. Hindi ang tao ang tunay na may kontrol, kundi ang ating Panginoon Hesus. Ang mga pinuno ay maaring dumating at umalis, ang mga posisyon ay maaring ibigay at bawiin, pero ang kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo ay hindi kailanman titinag. Sa panahong marami ang nag-aalala, matatanggal ba si ganito? Papalitan ba si ganyan? Ang ating kapayapaan ay hindi dapat nakaangkla na kung sino ang nakaupo sa Malacanang, kundi sa hari ng mga hari, ang ating Panginoon Hesus na hindi kailanman nahahalal pero laging namumuno. Siya ang nagbibigay ng tunay na katarungan, kaibigan. Siya ang may alam ng lahat ng lihim. At siya rin ang nagsisiguro na sa huli ang kanyang layunin ay mangyayari. Kaya sa halip na matakot tayo sa banta, manalangin tayo. Sa halip na makisawsaw sa kaguluhan, magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon Kristo. At sa gitna ng mga kwento ng kapangyarihan sa mundo, hayaan nating ang pangalan ng ating Panginoon Hesus ang siyang tunay na itaas. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang tunay na hari. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bayan, turuan niyo po kaming magtiwala hindi sa mga pinuno ng mundo, kundi sa iyong walang hanggang pamumuno. Bigyan niyo po kami ng karunungan, pananampalataya at kapayapaang nagmumula lamang sa inyo. Ikaw ang aming pag-asa, o aming Panginoon Diyos. Sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at lahat ng kapurihan. Pinupuri po namin at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat itong kasamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.